Igan sa katotohanan, mula noon hanggang ngayon, isang radyo lang ang pinakikinggan. Ang pinakamalakas na signal ng radyo sa buong Rinconada. Naghahatid ng makabagong paraan ng pagbabalita. Kaya tigilan mo na ang pakikinig sa lumang tunog ng radyo ng iba. Dito ka na sa radyong totoo. Ito ang 96.7 Good Vibes Radio. Panalo! Dito, bawal ang fake news. Ang susunod na programa ay isang paid broadcast. Ano man ang opinion ng host, guest, at sino man nakasama nito sa kanyang programa ay hindi sumasalamin sa mga pananaw at opinion ng 96.7 Good Vibes Radio. May mga katanungan ka ba hinggil sa inyong pananampalataya na nais mong matugunan? Narito na ang programa Sumasagot sa inyong katanungan. Biblia ang sasagot. Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Biblia ang sasagot. Kasama si Pastor Doming Nacario. Biblia ang sasagot. The correct time is 5 o'clock in the afternoon. Yes, magandang hapon pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na taga-subaybay. Muli pong sumasa inyong mga tahanan ang programang Biblia ang sasagot. Alas 5 hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang araw ng Sabado. Dito po lamang sa 96.7. Kaya po, magtanong po kayo sa amin muli sa inyong mga tanong at kapartner natin, siyempre si Jojo Maestrado. At sa akin naman tabi, si Ma'am Raquel para po tulungan tayo upang basahin po ang banal na kasulatan bilang kasagutan po sa inyong mga katanungan. Nariyan din si Jojo ay si Sir Dondon Oñedo, si Ma'am Raquel Caceres at iba pa. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng Good Vibes Radio, live din po tayo sa Facebook, ang FB page ng Biblia ang sasagot. At siyempre po, pwede kayong mag-participate, pwede kayong mag-text, mag-chat ng inyong mga katanungan. At yang lahat ng yan ay ating sasagutin sa liwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Raquel. Yes po, good afternoon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at sa mga sumusubaybay sa ating programa through Facebook Live. Kumusta po kayong lahat? Huwag po kayong mahiyang magtanong sa amin. Opo, at welcome ang inyong mga katanungan sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay dito sa Vibes Radio. Napakarami po nila, mag-text kayo sa amin. At sa lahat po ng mga viewers ng Facebook Live, kayo po ay aming patuloy na inaanyayahan na mag-participate po dito sa ating programa at marami po tayong matututunan. Ang inyo pong mga katanong ay ating sasagutin direkta sa banal na kasulatan. But let me remind you first what the Apostle says in Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to all who believe, first to the Jews and also to the Gentile. Hindi na ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Si kaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Griego, lahat ng taong sumasampalataya sa Panginoon si Kristo ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan according to John 3:16. Yon, sa ulado na po yan ng marami. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have an everlasting life. Okay, mananalangin muna tayo. Si Ma'am Raquel lang manalangin. Sige po. Okay po, tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito na sa muli po ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na maisahimpapawid ang programang Biblia ang sasagot. Sa oras na ito, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Pakalinisin mo po kami ng iyong dugo na nabubo doon sa krus ng Kalbaryo. At sa oras din pong ito, Panginoon, hiningi po namin ang iyong patnubay, ang iyong gabay, lalong-lalo na po sa aming pastor upang masagutan ng tama ang lahat ng katanungan ng aming mga tagapakinig. Amen. At maging sa aming mga tagapakinig, nawa po, Panginoon, ay buksan mo po ang kanilang puso at isipan upang lubos po nilang maunawaan at tanggapin ang iyong mga salita. Nagpapasalamat po ka, Panginoon, sa hapong ito at binabalik po namin ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. 464. Ay, hindi. Ito pala muna. From Ginoong Larry Baramida. Good PM po, Pastor.
Nakikinig po kami sa iyo araw-araw. Araw-araw po, wala po kaming absent. Salamat po. Wow, perfect attendance kung ganon. Magandang hapon sa inyo, Ginoong Larry Baramida, at sa inyong buong pamilya dyan sa San Nicolas, Irigas City. Okay, ito pa, 464. Sabi niya, Pastor, magandang hapon po sa inyo. Kami po ay laging nakikinig sa inyong program at naniniwala po kami sa inyong mga itinuturo dahil nababasa sa Biblia. Pastor, nung sabihin ni Kristo na ako't ang Ama ay isa, dumampot ng bato yung mga Hudyo. Bakit po dumampot ng bato? Salamat po. Ganun ba? Nababasa kasi yan sa Juan 10:30 hanggang 33. Sige nga, yan po ang sinasabi riyan. Sige. John 10:30 to 33. Sige. Para maintindihan po natin. Sige. Salamat po sa tanong na yan. Pakibasa. John 10:30 up to verse 33. Mukhang mainit, Sir Jojo. Pwede bang pakidagdagan ang aircon? Ito po ang sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, bagamat tao ka lamang. Ayun, napakalinaw. Sabi ng Panginoon, ako at ang Ama ay iisa. Yung mga hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos, dumampot agad ng bato at babatuhin siya. Pero bago siya batuhin, tinanong sila ng Panginoon, marami niya akong mabuting bagay na ginagawa, alin ba niya sa mga gawa kong yon ang ibinabato ninyo sa akin? Hindi niya dahil sa mabubuting bagay na ginagawa mo, kaya ka namin binabato. Kundi, ikaw ay nagpapanggap na Diyos, gayong tao ka lang. Nagpapanggap o nagkukunwari. Tanong, totoo po bang nagkukunwari o mapagpakunwari ang ating Panginoong Hesukristo? Ay kung nagkukunwari siya, di nagkasala sana siya. Kasi ang pagkukunwari, kasalanan yun. Nagkukunwari daw si Kristong Diyos. Tanong, totoo bang nagkukunwari siyang Diyos? Kung ang sagot ninyo ay hindi at talaga namang hindi, ay di Diyos talaga siya kasi hindi naman siya nagkukunwari. Amen? Amen. Ayun. Ay kung nagkukunwaring Diyos, hindi siya Diyos. Kung hindi nagkukunwari, Diyos talaga. Ano ang sagot ninyo dyan? Kayong mga naniniwalang si Kristo'y tao laang. Sige nga, sumagot nga kayo. Kaya po binabato si Kristo dahil nagpapanggap daw na Diyos, gayong anyang tao ka lang. So, anong ibig sabihin nun? Ang mga naniniwala pala na si Kristo ang tao lang, siyang bumabato hanggang ngayon kay Kristo. Sige nga, sumagot nga kayo. Sige, pakinggan po natin. Doon pati sa comment, yun daw host ng Biblia ang sasagot. Yun daw binhing na hasik sa buhanginan. Halatang halata namang di nagbabasa ng Biblia Hindi ho buhanginan, batuhan. Nababasa yan sa Mateo chapter 13 from verse 1 to 9. Yung talinghaga ng manghahasik. May nahasik sa tabing daan, may nahasik sa batuhan, may nahasik na binhi sa dawagan o sa madamong lugar, at may nahasik sa matabang lupa. Ang paliwanag po naman noon, sa Matthew 13 din, from verse 18 to 23. Magbasa naman po kayo ng Biblia. Alam ko, pinagbabawalan kayo ng inyong mga leader na magbasa ng Biblia. Ang panluloko nila, sila lang daw ang nakaiintindi. Ang ibig sabihin, ang mga membro nila, hindi nakakaintindi. Malinaw yun. Kaya nga, yung batuhan, ang tawag, buhanginan. Patawa talaga kayo. So, yun po ang maliwanag na sagot noon. Kaya binabato si Kristo kasi naniniwala silang si Kristo'y tao laang. Ay nung sabihin ng Panginoon na ako at ang Ama iisa, Diyos ito kaya siya babatuhin. Malinaw? Ayun, sige, sumagot nga kayo kung ano naman ang pamimilipit ninyo dyan. Meron na po ditong mga comment. Sabi ni Fulgar Unse, namamatay po ba ang Diyos?
Ang Diyos po hindi namamatay. Subalit nung si Kristo'y magkatawang tao, siya'y namatay para bayaran ang ating kasalanan. Pakibasa, 1 Corinthians 15, 3 and 4. Sige po. Yan, sige po, magtanong kayo at sasagutin natin ng tama ayon sa sinasabi ng Biblia. Sige po. 1 Corinthians 15, 3 and 4. Pakinggan po natin. Nung si Kristo'y magkatawang tao, namatay siya. Pero bilang Diyos, hindi siya namamatay kailanman. Ang namatay lang yung kanyang katawang laman bilang tao. Okay? Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Yan. Yung namatay sa kanya, yung kanyang katawang laman. Nung siya'y magkatawang tao. Yun kasing mga taong di naniniwala na si Kristo'y Diyos, hindi daw nagkatawang tao. Tingnan nyo, hindi rin sila naniniwala sa reincarnation. Yon, yung pagiging katawang tao ni Kristo. Puro tao, puro tao, puro tao. Kung tao, bakit siya Panginoon ng mga Panginoon? Yan ba'y tao? Lord of Lords? Hindi Lord ng mga waiting ha, Lord of Lords. Amen. Tao pagkatapos Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Isip-isipin po ninyo yan. Amen. Yan po ang sagot. Ang namatay kay Kristo yung kanyang katawang tao kasi nagkatawang tao siya o naging tao. Okay? May mga greetings po dito galing kay Paulo Ampongan. Sabi niya, good afternoon po Pastor and Ma'am Raquel. Good afternoon. And galing kay Micaela Martinez na nasa Saudi ngayon. Sabi niya, good afternoon po. And sabi ni Auntie Caridad Lontayaw, amen daw. Amen. Kamusta si Pastor Oboy? Sa 24, mayroon pong seminar dyan sa Christ to the Philippines, 24 to 27. Ano yun? About family life at saka inductive Bible study. Okay? At eto, mukhang present ngayon ang magpinsang Yusef at Fritz Tanay. Katagahanga mo kasi yun eh. Kahapon absent sila. Sabi ni Yusef, ayon sa napakinggan ko sa mass indoctrination ng dating daan, bago daw babautismuhan, dapat daw ituro muna lahat ng kautusan ni Kristo. Pag natanggap mo daw ang kautusan ni Kristo, pwede ka nang bautismuhan. Ikaapat, na akong nakikinig or 4 times na siyang nakikinig ng mass indoctrination. Ano ang masasabi mo sa napakinggan ko? Ang masasabi ko sa napakinggan mo, mali. Tingnan natin ang tama. Kung sino ang dapat bautismuhan. Tingnan natin. Gawa 8:36, simulan mo sa 35 hanggang 38. Yan po. Tingnan natin. Tingnan natin kung susunod sa lahat ng kautusan ang sabi ng Panginoon. Sige, tingnan mo. Gawa 8:35 hanggang 38. Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Amen. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Teka, mayroong naumit sa 37, sabi kasi doon, pwede anya kung sumasampalataya ka. Sabi naman ng Yonoko, sumasampalataya po ako kay Kristo. Pakihanap diyan kasi kung minsan yung translation ay may problema. Minsan nasa baba yun. Sa King James Version, nasa baba yung 37. Diyan naman, anong sabi? Sa ulado na natin yan eh. Sabi nung Yonoko, may tubig anya dito. Ako ba anya ay hindi pa pwedeng bautismuhan? Sabi ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka. Sagot naman nung Yonoko, sumasampalataya po ako kay Hesukristo. Then pinatigil ang karwahe, lumusong sila sa tubig at yung Yonoko ay binautismuhan ni Felipe. Yun ang nakalagay doon. Ngayon, sinabi ba ni Felipe, sige, sundin mo muna ang lahat ng kautusan. Pag nasunod mo ang lahat ng kautusan, saka kita babautismuhan. Ang sabi po ni Felipe, pwede kitang bautismuhan kung sumasampalataya ka. Ang sagot naman nung Yonoko, sumasampalataya po ako sa Panginoong Hesukristo. Kaya pinatigil ang karwahe, lumusong sila sa tubig at binautismuhan ni Felipe
yung eunuko. Sino pala ang dapat bautismuhan? Yung sumasampalataya. Hindi sinabing yung sumusunod sa lahat ng kautusan. Kaya yung napakinggan mo sa mass indoctrination na pang-apat na patiyan, puro mali. Sige, tingnan nyo. Yun, si Kristo, nung bautismuhan, binautismuhan ba para maligtas? Hindi. Tingnan natin. Bakit ba nagpabautismo ang ating Panginoong Jesucristo samantalang siya mismo ang nag-utos na magbautismo o magpabautismo sa Mateo 28:19? Tingnan natin, Mateo chapter 3 verse 13 to 15. Bakit nagpabautismo si Jesucristo? Ito po ang sinasabi. 28 verse 13. No. Chapter 3. Ayun. Verse Chapter 13 3. to 15. Sige. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" Subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Yun, yung mga nagtuturo ng bautismo, siyang daan para maligtas. Yang dating daan, ganyan ang turo. Ang bautismo daw, dapat daw magpabautismo para maligtas. Tanong, kaya ba si Jesucristo nagpabautismo para maligtas? Hindi. Kayaan niya, Juan, bautismuhan mo na ako. Ito ang nararapat nating gawin para matupad ang kalooban ng Diyos. So, itanong mo nga diyan sa founder ng dating daan, bakit si Kristo nagpabautismo? Para ba maligtas? Tingnan natin ang sagot. Sabi ni Kristo, sige na, gawin natin ito para matupad ang buong kalooban ng Diyos. Yung mga nagtuturo na ang bautismo nagliligtas, ang tanong ko sa inyo, kaya ba si Kristo nagpabautismo para maligtas? Anong sagot nyo? Mayroon pang tanong? Sige. Galing naman kay Fritz Tanay, sabi niya, si Kristo hindi yung nagpapakunwaring Diyos. Anak talaga siya ng Diyos, Hindi. pero hindi siya yung Ama. Kung hindi siya nagpapakunwaring Diyos, siya ang Diyos. Yan ang tamang sagot. Yes. Yon, hindi yung iniiba mo na naman si Kristo at ang Ama. Anong ibig sabihin ng ako at ang Ama iisa? Sige nga. Ito naman galing kay Zenas Nacario. Amen, amen po, Pastor. Sino? Zenas Nacario. Sabi niya, amen po, Pastor. God bless you po. Yan. Kaninong anak ka, Sinas? Sige, thank you. Salamat po at nakikinig kayo. Pagpalain ko ng Panginoon. Kung meron po kayong tanong, itanong nyo na lahat ng gusto nyong itanong. At kung kaya naman naming sagutin, sasagutin natin kaagad. At galing naman kay Kuya Darren. Hindi po ito scripted, ha? Sige. Hindi matanggap ng mga tagapagtaguyod na si Jesus ay Diyos. Incarnation po, Pastor, hindi po reincarnation. Incarnation nga. Okay. Ayaw God nila incarnated. Ayaw nila ng ganon. What are you talking, Anya, about incarnation? Ay, hindi kasi nila matanggap yan. Okay, na nagkatawang tao si ang Diyos. Okay? Mayroon pang tanong? Sagutin Sabi natin. ni Fritz, ang namatay si Kristo, yung anak ng Ama. Pero yung Ama, hindi yun namamatay. Ang namatay, yung katawang tao ni Kristo. Yan ang tama. Yung katawang tao, kasi nagkatawang tao siya, yung kanyang katawang laman ang namatay, hindi yung kanyang pagiging Diyos. Yan ang tama. Okay, ito naman, mayroon pa ditong tanong. Sabi dito, tingnan ko muna at medyo nawawala. Teka, di ko makita. Okay, ito na. Galing sa 702. Pastor, magandang hapon po sa inyo. Ipagpatuloy po ninyo ang inyo pong pangangaral sa radyo at sa pagsagot ng mga tanong dahil tama po ang inyong aral. Marami pong salamat. God bless to your program. Wow. Salamat po. At ito naman, si Janelle, Rhea at Richie. Yan. Na ang parents ay si Sir Ramon at si Ma'am Linda Arales. Yan. Gayon din si Brother Renante, Sister Jelay. Magandang hapon po sa inyong lahat from Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Yan. Salamat po sa inyo. Okay. Mayroon pa dyan tanong.
Kasi naghahanap ako dito. Yan, ito, mayroon. Magandang hapon po sa inyo, Pastor, galing sa 229. Wow, bago ito 229. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na mayroon pong programang katulad ninyo na sumasagot sa mga tanong. Napakalinaw po ng inyong mga kasagutan. Ako po'y naniniwala na si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Marami pong salamat. Wala namang tanong. Salamat din po. God bless you. Diyan naman kung mayroon, pakibasa. Ang sabi ni Zenas Nacario, sa Davao City po ako, Pastor. Hehe, pagpalain po kayo. Davao City. Taga Davao, may Nacario. Talaga Nacario, mga layas. Kumusta po kayo dyan sa Davao City? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Medyo malayo. Okay, salamat po. God bless you sa inyong pakikinig po dyan. Ang sabi po ni Yusef, hindi naman ganon yung sinabi ko kung masunod mo lahat ng utos ni Kristo bago ka mabautismuhan. Ang sabi ko, ituturo muna sa'yo lahat ng kautusan bago ka mabautismuhan. Hindi yung masunod mo muna lahat utos ni Kristo bago ka mabautismuhan. Iniba mo yung sinabi ko. Mali pa rin na masunod muna lahat ng kautusan bago mabautismuhan. Mali pa rin. Hindi naman sinabing sundin muna lahat ng utos para ikaw mabautismuhan. Sabi ng Bible, pwede anyang bautismuhan ka kung masunod mo lahat ng utos. Kung turuan ka muna lahat ng utos, hindi kung sumasampalataya. Yan ang napakalinaw. Huwag niyong labuin nga. Ayun. Okay. Kasi ang karakteristik ng mga kulto, yung malinaw, nilalabo eh. Yung namang malabo, lalong lumalabo. Yan po ang aking sinasabi. Pakinggan nyo sila. Yung malinaw, lalabuin. Mukhang triggered na to si Paulo Ampongan. Sige. Sabi niya, si Kristo ang Diyos. Hindi ko na itutuloy. Sige. May binabanggit siya tungkol dun kay Fritz tapos kay Yusef. Okay. Thank you. Sige, mayroon pa? Mag-participate po kayo, mga taga-Grace Christian Fellowship. Magpamati, mambasang kamo, mga sir. Okay? Mayroon ditong bagong dumating, di ko pa makita. Inbox. Yan. 223. Magandang hapon po sa inyong pastor, sa inyong programa. Ako rin po ay laging nakikinig sa inyong program tuwing hapon. Hindi po ako nag-a-absent kung narito lang din lang ako sa amin. Ang akin pong tanong, Pastor, sa iyo tungkol din kay Kristo. Kung siya po ay tinukso, hindi po ba siya nakagawa ng kahit anong kasalanan? Salamat po. Wow. Alam po ninyo, ang tukso, hindi naman kasalanan. Si Kristo po tinukso, pero hindi naman siya nagkasala. Ano ang kasalanan? Kapag nagpatangay ka, kapag nagpadala ka sa tukso, kasalanan na yon. Halimbawa, inuoperang ka ng sigarilyo, hindi mo naman kinuha. Tinutukso kang manigarilyo, hindi ka naman nagkasala kasi hindi mo naman kinuha yung sigarilyo. Tinutukso kang mag-inuman, di ka naman nakipag-inuman, di ka naman nagkakasala. Kailan ka nagkasala? Ay kung pumayag ka doon sa kanilang gusto na nakipag-inuman ka na rin hanggang malasing ka. Yan ang tukso. Pero kung tukso lang, hindi naman kasalanan yan eh. At saka, ang Panginoon hindi nanunukso. Pakibasa nga ang Santiago 1, talatang 13. Tingnan natin. Santiago 1, talatang 13. Sige po. James 1, verse 13. Sige. Ito po ang sinasabi. Huwag sabihin ni man na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Ayon. Sino pala ang nanunukso kung hindi naman ang Diyos nanunukso? Pakibasa ang Mateo chapter 4 verse 1 and 2. Tingnan natin. Sino po ang nanunukso? Yung mga mahilig manukso dyan, pakinggan po ninyo ito. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Verse 3,
Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. Okay. Sino po ang nanukso sa ating Panginoong Isukristo? Sino, Ma'am Raquel? Diablo. Ang dyablo. Yan. Sa King James Version, ang manunukso ay dumating at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Tingnan mo nga naman yan. Di naman nakipagtalo si Kristo, di naman niya sinabing, oy, ang ginagawang tinapay, harina, hindi bato. Ay kung mo nanunukso, ayun nga, anong sagot ng Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4? Sa ulado na ba ninyo lahat yan? Bilang depensa sa tukso ng dyablo, anong sabi ni Kristo? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Yon. Yon po ang panglaban sa tukso ay salita ng Diyos. Yon, yan ang depensa. Hindi kailanman si Kristo umawit. Nung awit may ibayuhin nyo ba yon? Utukso. Layuan ba? Hindi umawit si Kristo, baka lalong lumapit yung tukso. Ang depensa po laban sa tukso'y salita ng Diyos. Amen? Sige, kung meron pang tanong dyan. Meron po dito sa ating Biblia ang sasagot messenger from Roberto. Yan, Roberto Medalia. Sabi niya, tanong ko po, Pastor, paano po ang totoong pagsamba sa ating Diyos na buhay? Yung pag-aawitan ng may kasamang pagsayaw o yung pag kumakanta ay mahina lang o solemn lang? Lalo na sa araw ng linggo o araw ng pagtitipon. Salamat po. Yun muna, paano ba ang tamang pagsamba? Doon muna sa John chapter 4 from verse 23 and 24. Yun muna ang sagutin natin pagkatapos yun namang awitan maya-maya. Sige? John chapter 4 from verse 23 and 24. Paano natin dapat sambahin ang Diyos? Basa. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay, sabi po doon sa 23, ganyan ang uri ng pagsamba na kinalulugdan ng Ama. Ano yon? Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng mga tunay na mananamba. Sino yon? Yung tunay na mananamba, yung mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang tanong, ano ang ibig sabihin ng pagsamba sa Espiritu? Dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi nakikita, dapat din siyang sambahin sa Espiritu na wala kang nakikitang ribulto o anumang Diyos-Diyusan o imahin sa iyong harapan. Kasi kung mayroon kang nakikita, hindi na Espiritu yon. Ang Diyos po hindi nakikita. Walang laman at walang buto. Siya ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu. Pangalawa, dapat siyang sambahin sa katotohanan. Anong ibig sabihin nun? Ang sabi ng John 17 verse 17, ang salita ng Diyos, ang katotohanan. Ang ibig sabihin ng pagsamba sa katotohanan ayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Hindi ayon sa mga sabi-sabi ng tao, hindi ayon sa tradisyon, hindi ayon sa salit-saling sabi ni Lolo, pang ilang lulo na yon. Ito anya ang sabi-sabi nila, kaya yon ang kanilang sinusunod. Hindi po yon. Ang tunay na pagsamba, sambahin ang Diyos sa Espiritu at sambahin ang Diyos sa katotohanan ayon sa sinasabi ng Biblia. Yan po ang tunay na pagsamba. Paano naman tayo umawit? Pakibasa din po ang Psalms 150, yung buong kapitulo. Paano yon? Tingnan natin. Mayroon bang instrumento o wala? Tingnan natin. Psalms 150 from verse 1 hanggang verse 5 o verse 6 lang naman yata yan. Pakibasa lang. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. May instrument. Meron. Sige. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Wow, may sayaw pa. Pero hindi naman yung baka para kang bailarina sa mga kabaret.
Ano? Sige. Mga alpat plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pumpyang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Ayun. Naroon po yon. Pwede bang magpalakpak? Ang iba kasi nagpapalakpak. Ang iba naman pumapalakpak lang kung may lamok. Pinapatay yung lamok kaya napalakpak. Psalm 47 verse 1, tingnan nga natin yan. 47 talatang 1. Sige, tingnan din po ninyo sa inyong Biblia, mga kababayan. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa Ayun. bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Pwede rin palang pumalakpak. Ang iba po pumapalakpak, ang iba naman ay hindi. Ang iba naman ay sumasayaw, ang iba naman ay hindi. Wala namang pumipilit sa inyo. Ano po? Ayun. Wag naman kayong magsusunglid. Lahat po tayo ay pumalakpak. Ang hindi po pumalakpak, hawak ng dyablo ang kamay. Ang hindi po sumayaw, awak ng dyablo ang paa. Oy, mga sungleader, wag kayong magsabi ng ganyan. May magagalit sa inyo. Ano po? Ayun. Bayaan mo sila kung gusto nilang sumayaw bilang pagpupuri, okay lang. Hindi naman bawal sa Bible. Gustong pumalakpak, okay lang. Di ba? Ayun. May pagsambang Silent Night, may pagsamba namang Joy to the World. Alin kayo dyan? Okay? Sige? Another question from Roberto Medalia. Sabi niya, ito pa po ang tanong ko. Opo. Ilang beses po ba dapat tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo? Pwede namang isa lang kung totoo. Para makasigurado ka, pwede namang paulit-ulit. Hindi naman bawal yon. Yun. Ako isang beses ko lang tinanggap kasi totoo. Yun. Pero kung nagdududa ka, pwede mo namang ulitin para sigurado. Ano? Okay. Ako isang beses ko lang tinanggap, hindi ko iniulit kasi alam kong totoo yung aking pagtanggap kay Kristo. Okay? Yung hindi mga masyadong seryoso, pwede po ninyong ulitin. Ito naman po galing kay Lilia Perez. Sabi Lilia niya, Perez from Taguig. Yan, sabi niya, from I think Taguig. so, from Taguig. Sabi niya, a blessed afternoon po, Pastor Doming Nacario. Blessed God bless afternoon din po. your radio program. Wala namang tanong. Wala Kumusta po naman kayo po. dyan, Ma'am Lilia Perez? Pagpalain po kayo ng Lord. Ito naman, tanong galing kay Yusef. Diyan ba sa inyo wala nang doktri-doktrina? Basta tataas ka lang ng kamay, tapos tanggapin mo lang si Jesus, babautismuhan ka na? Instant ba sa inyo ang pagiging Christian? Hindi katulad ng dating daan, dapat ituro muna sa inyo lahat ng kautusan ni Kristo bago ka mabautismuhan kung matatanggap mo yung aral ni Kristo. Oy, araw-araw po kami nagtuturo. Yung doctrine kasi teaching yon. Lalo na po sa Sunday School, kung gusto mong dumalo, ako nagtuturo sa Sunday School. Yan. Ako rin nagbibinsahe. Pero pag ibang araw, iba naman ang nagtuturo. Kasi marami din naman sa amin ang mga tagapagturo na. Okay. Kaya, kung gusto mong matuklasan talaga, ay bakit hindi ka dumalo? At gusto kong sabihin sa iyo, ang turo ng dating daan, mali. Yon. Sino dyan, mga taga-dating daan, kung gusto nyo, magdebate tayo, hindi sige, payag ako. Sayang nga lang, yung inyong founder, hindi ko nakadebate. Sige. Sabi ko sa inyo, diyan ako tumanda sa pakikipagdebate. Kung gusto ninyo, payag na payag ako. Meron pa pong katanungan Instant daw ba ang pagiging Kristiyano? Pag Balikan tinanggap ko mo si Kristo, instant yun, Kristiyano ka na. Tapos Instant tagasunod ba ka. sa inyo ang pagiging Christian? Akala ko instant coffee. Pag tinanggap mo si Kristo, sabampalataya ka sa Kanya, Kristiyano ka. Kasi ang Kristiyano, yung tagasunod ni Kristo sa Acts 11 verse 26. Sabi roon, pakibasa nga muna. Yung mga Kristiyano, unang tinawag na Kristiyano sa Antioquia, sino yon? Acts chapter 11 verse 26. Yon. Ang iba naman kasi, ang hirap bago maligtas. Para tatanggapin si Kristo. Sige. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. 11:26 ha. Sige. At nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Antioquia. 1 taon silang nanatili roon nakasakasama ng iglesia